Kinumpirma ng Department of Justice na ibinasura ng Korte ng Timor-Leste ang apela ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. hinggil sa kanyang extradition sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, patunay yan na walang makakatakas mula sa kamay ng hustisya sa bansa. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, kinumpirma nga ng DOJ ang tungkol sa isang apela na ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals hinggil nga dito sa apela ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Pero bukod dyan, may iba pang kaso na isinasaayos ngayon ang DOJ at hinggil naman yan sa reklamong isasampa kay Sheila Guo dito pa rin sa Department of Justice at posibleng makasama naman niya rito si Alice Guo. Isinampa kay Sheila Guo, inihahanda na rin na ngayon ng gobyerno na masampahan ng money laundering complaint. Kasama pa rito masampahan ng money laundering complaint si Sheila Guo, kasama pa niya rito si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Bagamat hindi dinetalya ng DOJ kung gaano kalawak ang perang sangkot sa reklamong ihahain nila, hinugot naman anya ito mula sa pagkakadawit ni Guo sa mga Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Sabi naman ng DOJ, posibleng bukas o sa isang linggo makakarating na ang reklamo sa DOJ. Baka bukas o sa isang linggo ay masasampahan na siya ng kaso ng money laundering kasama si Alice Guo at madami pa ibang individual. Kung ang money laundering complaint, hinihintay pa lang maisampa, ang qualified human trafficking na reklamo naman laban kay Alice Guo dito pa rin sa DOJ for resolution na. Ibig sabihin, desisyon na lang ng piskalya ang hinihintay at onting panahon na lang malalaman na kung makakarating na ba sa korte ang reklamo laban kay Guo o hindi. Sabi naman ng DOJ, pagdating sa counter affidavit na isinumita niya noong August 14 na di umano'y sinasabi ng kampo ni Guo na pinanumpaan umano sa harap ng nagnotaryo nito. Sabi ng DOJ, nasa mga piskalya na kung tatanggapin ba ito o hindi. Ang magagawa lang ngayon ng Justice Department, habulin at masampahan din ng reklamo ang nagnotaryo ng affidavit ni Guo, pati na rin ang mga abogado ni Alice Guo. Maaari siyang managot ng kriminal para sa falsification at mananagot din siya ng administratibo sa Korte Suprema, no? Dahil tayong mga abogado ay may mga obligasyon bilang abogado. Pero di namin lilimit dito sa notaryo na to, no? Dahil sa tingin namin, yung mga abogado ni Alice Guo mismo sa preliminary investigation at yung kanyang tagapagsalita ay dapat pasagutin din, no, ng kasong administratibo. Samantala, Angelique, sa ibang balita naman, hinggil nga sa pagpapauwi kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr., isang tagumpay ang nakamit ng DOJ dahil kahapon ay nabasura nga ang isa sa apela ng kampo ng dating kongresista kaugnay ng kanyang extradition pabalik ng Pilipinas. Matatanda ang sabi ng DOJ noon, sakaling ma-deny ang apela ng kampo ni Teves, isa itong malaking hakbang para mapauwi siya sa bansa at makamit ng mga biktima ng Pamplona Massacre at ni dating Governor Roel Degamo ang hustisya. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maituturing pa rin itong tagumpay sa panig ng Pilipinas dahil patunay lang ito na walang makakatakas mula sa hustisya kahit ano pa ang estado nito. Samantala, Angelique, mag-update na rin ako hinggil naman dito sa Kingdom of Jesus Christ Church Leader o sa warrant of arrest kay Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Kibuloy. Sabi ng DOJ ay may ilang mga na-rescue na nga na biktima umano ng human trafficking doon sa compound at sabi ng DOJ ay natulungan na ito ngayon ng Department of Social Welfare and Development at inaalam pa nila ngayon doon sa mga biktima kung magsasampa ba ito ng reklamo laban doon sa mga di umano'y nag-trafficking sa kanila. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.